basa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Magandang hapon po sa inyong lahat. So ngayong hapon po ay magpapatuloy po ang ayon sa kasulatan gabay sa mga kabataan. So ngayong hapon po, since our church is very busy conducting some strategic planning, so we couldn't able to use our church. So this afternoon, magpapatuloy po ang ating programa at ngayong hapon ay dito lang po muna kami pansamantala sa aming tahanan. So ngayong hapon po ay bago po tayo mag-start ay babatiin ko po ang ating mga nasa live viewer. Yan po ano. So sa ngayon po ay magandang hapon po Mr. Early 7 Strikeland. Pasensya na po sa ating mga technical errors kasi kasama ko lang pong aking anak at ang aking asawa ay medyo busy at may kailangan i-discuss na napaka-importante mamaya, kaya wag po kayong bibitaw. Antabayanan niyo po ang segment po ng ayon sa kasulatan gabay sa katotohanan at siya po ay may sasagutin napakagandang topic na kung saan ito po ay magpapatatag sa ating mga pananampalataya. And then of course binabati ko rin po dyan sa Amerika. Shout out kay Ate Bot Patalinhog. So, ano ba yan? Good morning, good afternoon, good night sa inyo dyan. So, nawa kayo ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoon at patuloy po tayo sa pagsuporta sa ating gawain. Binabati ko rin po si Ate Sha. So, next week magkasama na tayo. Si Ate Lisa para po sa ating health at ganoon rin po ang ating direktor na si Dondon Argente at ang kanyang mabuting may bahay na si Sister Bernadette Argente. Binabati ko rin po si na Mami at Daddy dyan sa Fatima 1K. Good afternoon sa inyo si Jasper na nasa Saudi. Good afternoon. Nga rin po kay Amber at kay Kyle. Inabati ko rin po si Alexis Di Camacho na kung saan ay kasama ko ngayon sa aming tahanan at siya ang mag-a-assist ngayong hapon sa akin. So good afternoon sa iyo anak, salamat. And then also ang aking sister-in-law na nakatira lang po dyan beside sa aming tahanan. So good afternoon sa inyo, sa aking mga pamangkin, kay Bong, sa mga kamag-anak na aking asawa dyan sa Amerika. So magandang gabi, umaga sa inyo, kay Kuya dyan sa mga Marcaida family rin po. Sa inyo po ay magandang umaga at gabi. Ayan. So, sa mga kamag-anak po namin dyan sa Pangasinan ng aking asawa, ang mga Camacho family. So, good afternoon po sa inyong lahat. So, ngayong hapon po, dadagdag na pabahati ko rin po na miss ko si Aria Albiela. Wala kayo, Sister Jennifer. Kahapon, andyan po ako sa Dasmaji Church. Ganoon rin po. Pero lagi pong nanonood si Mami Puben. So, good afternoon po sa inyo, Sister Puben. At of course, binabati ko po ang aming masugid na taga-subaybay, si Miss Kirma
Good afternoon sa iyo, Miss Kirma. I'm very happy that part po kayo ng aming ministry. At saka shout out po dyan kahapon sa pinuntahan ng aking asawa sa Pangpalay, Bulacan, if I'm not mistaken. So magandang hapon po sa inyong lahat at nawa ang pagpapala ng langit ang patuloy ni pagkaloob sa inyo sa patuloy niyo pong pagsuporta sa programa po ng ating Panginoon. Lalo po itong ayon sa kasulatan, gabay sa kabataan, kalusugan at sa katotohanan. At the same time, pinopromote ko na rin po ang YouTube channel po ng aking asawa. Type nyo lang po dyan ang Fernando B. Camacho. Lalabas na po dyan ang Back to the Truth Ministry. And then we're looking forward to make one more YouTube channel. Ito naman po ay pagkanta ng mga singing praises po para sa ating Panginoon. At ako po ay nagpaplano magkaroon din ng live program for singing. At ini-invite ko po ang mga may dedicated voices para sa ating Panginoon. Soonest na po yan, mga kapatid. And then, ginabati ko rin po si Jeneline Lopera dyan po sa Sampaloc. So, hello sa iyo, Sister Jeneline, sa iyong anak na si Sab, si Kian, sa iyong asawa na si Kuya Rene, at ganoon po sa iyong mami. So, good afternoon po. So, ngayong hapon, before we start, inaanyayahan ko po kayo na tayo po ay sama-sama pong manalangin. Ama naming ba na sumasalangit ka sa hapong ito, Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo. Kami po ay nagpapakumbaba upang sa ganun, Panginoon, ang Holy Spirit ang ibigay sa amin upang ang mga gagawin namin pag-aaral ay maging kasang-ayon po na inyong banal na kalooban. Nawa ang inyong Holy Spirit at mga anghel ang patuloy na gumabay sa ay mga kabataan na sa kanilang paglago, sa kanilang pananampalataya ay makita po nila ang liwanag at ma-share po nila ito sa kanilang mga kaibigan, kamag-anak, kaklase at mga mahal sa buhay upang sa ganun, Panginoon, ay sama-sama po kaming tatamasa ng buhay na walang hanggan dyan po sa langit na bayan. Patawarin kami, Panginoon, kung saan niyo po kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala. Ito lang po aming hiling at dalangin, alang-alang na lahat sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Okay, so good afternoon pong muli. So ating topic po ay napakaganda ngayong hapon. So kung ating pong susundan ang ating pong sulat ni Ellen G. White, makikita po ito sa Messages to Young People na nasa chapter 93 na po tayo. Ang title po is Paghubog ng Karakter ng Kabataang Adventista. So ngayong hapon, magkakaroon po tayo ng short study kung ano po ba ang pinagkaiba ng character at saka attitude. Actually, nung mga bata pa tayo, natatandaan ko, meron tayong subject ng GMRC. Tama po ba? Yan yung good manner and right conduct. So, minsan, yung mga estudyante na sobrang medyo makulit or mabait, nagkakaroon tayo ng konting pag-asa na magkakaroon tayo ng top basta't mabait at the same time medyo matalino. At yung medyo makukulit, minsan, nakakasabit sila ng mga medyo mababang grade kasi po ito ay graded. Pero dahil po sa ating bagong curriculum, ito po ay pansamantalang tinanggal. Pinalitan po ito ng Christian living. And at the same time, sa pagbabago po na ating curriculum, sang-ayon po sa ating DepEd Secretary na si Miss Sara Duterte, ay ito po ay ibabalik muli. Kaya ito po ay malaking katanungan. May pagkakaiba po ba? Kasi po ang title natin is Paghubog ng Karakter ng Kabataang Adventista. So mag-comment down below po kayo kung meron kayong idea. Magkaiba po ba ang salitang character at saka po attitude? Kasi kung ating titingnan, pag sinabing character, ano ba ito? Pag sinabi nating attitude or kind of behavior, ano ba ang pinagkaiba nito sa character? So ngayong hapon ay medyo hihimay-himay natin ng konti bago tayo pumalaot sa mas malalim pang pag-aaral. Sabi daw po ng ating mga best friends, Miriam at saka si Google, ang character daw po, ito daw po ay a set of qualities that make someone different from the others. So sabi nga nila, no, kung may 7 kang anak o 8 o 10, iba-iba daw ang mga characters na ito. Kaya bilang mga magulang na may maraming anak, it's a very challenging way how we could educate and train or discipline our kids. Kasi pakikitunguhan mo yung 9 na characters or 7 characters. Kaya ako, I really appreciate my parents' discipline kasi sa kabila ng medyo madami kami, we were 8 actually, we were 8 and then namatay po yung isa some kind of accident. So 7 na lang kami. Sa 7 ito, iba-iba po ang aming mga characters. At alam din ng mga magulang namin how to deal with them, with those characters. At syempre, kung paano kami pangangalagaan. Syempre, kung may lalaki, may babae, iba-iba po
tayo ng emotional, physical, and then spiritual needs. Ngunit, ang aming mga magulang ay napaka-disciplinary po kasi ni Daddy. Though na napaka-disciplinary ni Daddy, never po kami nakatanggap po talaga ng palo. So, I always try to recall, ng bata pa ako, si Daddy ay lagi ko nakikita nagbabasa ng Bible sa madaling araw at saka bago siya matulog. Tapos, regular din po yung aming worship. At the same time, during worship, dapat talaga nakafocus lang kami sa worship. At dapat 6 p.m. pa lang ay nasa tahanan na kami. So sa ganitong uri ng pagdidisiplina ng aking magulang, nakita ko na napakahalaga pala ng ating pag-worship sa bahay at ang koneksyon natin sa Panginoon. At ito ay makikita sa ating mga magulang kung paano naman tayo ay nagiging modelo sa ating mga kabataan. Kaya naman, sabi daw po is, ito yung iba-iba nating mga qualities o ating mga sarili nating mga identities na iba sa iba. Kaya di ba minsan kapag may kambal, di ba may identical twins tayong kilala, actually kahit halos pareho sila ng physical attributes, pareho ng hugis ng mata, ng kulay ng mata, though minsan may mga moles na iba-iba ang positions, may nakilala kung kambal talagang identical silang dalawa, ngunit sa paraan ng kanilang pagkilos, pananalita, ay makikita mo pa rin na sila pala ay magkaiba. Okay? So, itong character na ito, ay sila rin po ay na-form by collection of core values and moral attributes. Ayan. So, yung character pala natin, hindi lang tayo naiiba, ngunit ito pala ay na-form o nabubuo sa pamamagitan ng pagkukolekta natin ng mga core or important values. For example, sa ating tahanan, tinuruan tayo na pag may nakita tayo mas nakakatanda sa atin, dapat tayo ay nagbi-bless. Ngayon, nalulungkot ako, medyo nawawala na yung ating napakagandang kultura ng pagmamano. Kaya kami mag-asawa, we see to it na kapag darating si Alex, talagang dapat mag-bless sa akin at sa kanya. Minsan, pag nag-online class po ako dito sa aming studio, pag darating asawa ko, sabi ko mag-bless siya rin sa akin. So ito po yung pagtuturo natin sa kabataan ng pahalagang mga values sa ating lipunan. Though sa ibang bansa, may paraan din naman po sila ng paggalang. For example po sa Korea, they normally use the word yo, like yung haseyo. Kaya pala, minsan nababash tayo ng ibang bansa kasi naitanong ko rin po ito sa estudyante ko na bakit may mga sikat na celebrities na bumati siya on air or through social media with some awarding ceremony. Sinabi niya lang, anyong. Alam niyo po ba, sa Korean culture pala, ito ay malaking disrespect. If you're going to address anyone that you don't know or in a formal setting or situation, you have to use yo. Dapat pala sinabi niya, anyong haseyo, kasi it's a kind of respect. Kaya tayo sa mga kabataan, hindi dapat tayo bara-bara. Bago tayo dumalo sa isang lugar or pupunta sa occasion, we have to wear properly, we have to act properly, we have to speak properly. Dapat nagkakaroon tayo ng background check. So yan po ang gusto ng ating Panginoon. So yan na nga po, nabanggit ko po na ang ating pong characters pala ay na-form sa collection ng mga important na mga values na nakukuha natin sa ating tahanan, sa ating lipunan, sa ating iglesia, sa ating paaralan. At ito daw po ang nagpapakita ng ating behavior. Ayan. So yung character pala na nakikita sa atin ngayon, ito pala ay nag-attribute o nagpapakita kung paano tayo bibehave sa isang situation. Ngayon, i-identify natin. Ano ba tong behavior na ito? Sabi nila, ang behavior daw is our evaluation of the situation. For instance, likas na sa atin na tayo ay mabait. Pero minsan sa mga nakakaapekto sa ating mga kapaligiran, ay minsan tayo ay nagtatanim ng sama na loob. Minsan tayo ay nasasaktan. Pero alam niyo po ba, kapag pala ang character ay na-build galing sa ating Panginoon, yung mga behaviors or attitudes na rin na certain situation ay pwedeng maapektuhan ng ating good character. Kaya naman, di ba po, ang Panginoon, siya ay nagalit, ngunit siya ay hindi nagkasala. Parang, kung isipin natin as a human being, no? Paano ba tayo magagalit nang hindi tayo nagkakasala? Ayan. So, ngayon po, mga kapatid o mga kaibigan at ating mga kabataan, so dapat pala mag-reflect ang ating character sa ating attitude or behavior. Parang ganito, to
to give you more examples. Okay, pag sinabi natin behavior at attitude, halimbawa ngayong araw na ito, no, gustong-gusto nyo talagang mag-worship sa inyong tahanan as early as possible at 6 a.m. Kaso yung mga anak nyo tulog na tulog pa, naghihilik pa. So dahil sa ang intention nyo naman talaga ay kayo ay magpuri sa ating Panginoon, kaya naman ginigising nyo sa kaso ayaw gumising. So minsan yung ating worship, nagkakaroon tayo ng galit at inis, gising na kayo, so nawawalan po ng kabanalan yung ating pong pag-worship. Kaya po, pero kung may character po tayo ng Panginoon, makikita po ito sa ating daily attitude, how we speak, how we talk, how we walk. Kaya po napakahalaga bilang mga Adventista, hindi lang po ito para sa ating mga kabataan, mga kapatid. Ito po ay para sa lahat na gustong maligtas at makapunta dun sa langit na bayan. Bakit po? Ang sabi nga po ng ating Biblia, our characters must be patterned by our Lord Jesus Christ. Kanina po, while I was lingering or try to imagine, ano kaya ang pwede kong maihatid sa ating mga taga-subaybay ngayong hapon, bigla kong naalala, I normally wanna flashback kung paano nag-spend si Jesus Christ ng kanyang almost 30 years nang dito sa sanlibutan. So iniisip ko nga, nung kabataan ni Kristo, mahilig lang siya magbasa ng Biblia, mahilig siya mag-aral, ang kanyang first teachers, ang kanyang mga magulang, at talaga namang nilaan niya ang kanyang 30 years para lamang sa paglilingkod ng Panginoon. So parang ini-imagine ko si Jesus Christ yung nagtuturo sa kanyang early age ay napaka-polite, napaka-intellectual at full of wisdom. Ngayon, mag-reflect tayo sa mga kabataan. Kung mga magulang na kayo ay nasa 40 plus na, ganito po ba kayo mangusap katulad ng ating Panginoon? Kapag po ba kayo nagtuturo ng mga Bible teachings natin at ating mga babasahin, tayo po ba ay very fluent? Pinagpe-preparean ba natin ang ating pagsasalita? Kasi po ang Panginoon is God of orderliness. Kaya minsan ako po ay nalulungkot pag nakakarinig po ako ng negative comments, especially dun po sa mga hindi natin kapananampalataya na parang bakit pag tayo naglingkod sa Panginoon, minsan naka-live tayo parang bara-bara. Di ba nakakalungkot ang ating Panginoon, yung ating pinaka-pattern, si Jesus Christ. At si Jesus Christ ay hindi papayag na tayo ay mag-action lamang ng bara-bara. We have to prepare. Parang ganito mga kabataan, pag kayo may presentation sa school, di ba ilang araw nyo mini-memorize yan, ilang araw nyo pinag-aaralan. Ganoon rin po sa mga working parents, pag magpe-present kayo ng some presentation, ako po pagka pinakikilala ko po yung aking ESL department with some foreigners who are coming, mini-memorize ko po yung sasabihin ko. I don't wanna make any mistake. So minsan I had some interview to do something, tapos bigla akong ni-live. So sabi ng isang Korean pastor, sabi niya ganon, I will give you some few minutes and could you please try to showcase or try to introduce this ESL department, so we will be live. So as parang isang teacher na hindi ako gaano nakapag-prepare kasi instantly, pero meron naman ako mga pieces of things in my mind na I could promote the school even though it is live. Ang anak po ng Diyos ay dapat laging handa. Parang Boy Scout lang yan di ba? Sabi nga, dapat tayo ay laging handa. Para bang sa rescue, we should have our thinking of resilience. Dapat hindi tayo nasashock. Dapat alam natin ang ating gagawin sa panahon ng kailangan. Pero minsan, nakita po ni Ellen White sa kanyang pamumuhay dito sa sanlibutan na ang kabataan ay hindi nagpe-prepare at hindi nalulugod ang ating Panginoon. This is not the character of our Lord Jesus Christ. Kaya tayo po mga kabataan at mga matatanda na sa pananampalataya, dapat tayo kakitaan ng efficiency sa paglilingkod at tayo yung magiging pattern nila. Parang wow, ganito pala. Actually po, since ako po ay nagkaroon ng privilege na mag-aral po sa ating school sa Adventist University of the Philippines, doon ko po talaga nakakitaan na hindi pwede ang pwede na. Kapag po kami nag-worship po doon, lalo na kapag big events, so may mga fellowship, gustong-gusto ko po makarinig talaga ng worship po doon, ng pagkanta ng iba't ibang choirs. Isipin nyo, Indonesian choir, AUP Ambassador, lahat na po ng uri ng choir, sama-sama po yung kakanta sa harap. Parang ang feeling ko po ako'y nasa langit. Kasi kanilang talagang pinaglaanan ng practice. It should be months na dapat sila mag-practice bago sila isalang. And they have to be in a big choir. Tapos andun lahat ng
ng mga instruments, sobrang ganda pakinggan. Parang sa ko, I feel like in heaven. Parang ganito po. Ngunit kung tayo po ay naglilingkod ng bara-bara, hindi po itong karakter ng pampisa. Pag nanonood tayo or may isang umaawit na parang hindi nakapag-prepare, basta na lamang tumayo, hindi po nalulugod ang ating Panginoon. So sa mga kabata, it's a very great challenge to you. You have your time, you have your strength, you have your power, you have your intelligence. Use that to glorify our Lord Jesus Christ. Kasi po, ito po ang pattern na gusto ng Panginoon pag nakarating tayo sa langit na bahay. Hindi po pwede bara-bara doon. Si Satanas nga, as a head of music, doon po sa langit perfect ang kanyang siya ang may pinakamagandang boses at kaningningan. Ngunit siya ay nagkasala. That is what we call perfection. Kasi sa langit, hindi po doon pwede yung bara-bara. So yung ating character na nakikita po to sa ating daily attitudes, kung paano tayo manalita, kung paano tayo managot, paano tayo magsulat, paano tayo manamit. Ayan. So na-identify ko na po ang pinagkakaiba po ng character at ating behavior. Ngunit, sumasalamin po sa ating attitude or behavior ang ating character. Kaya naman, kung ating character ay katulad ng ating Panginoon, magkakaroon tayo ng pagtitimpi sa mga panahon na medyo talaga naman nauubusan tayo ng pagtitimpi. Kailangan tayong manalangin. We need more the help of the Holy Spirit ngayon. Kaya naman tayo minsan na-overwhelm sa ating mga pananalita kasi nauuna yung anger. Hindi tayo pumipikit, Panginoon, pigilan niyo po ako. Give me more patience so I can endure. So I will control my mouth to speak unnecessary words. Ayan. So punta po tayo sa number 2. Sabi daw po dito ni Ellen G. White, bakit daw po ang ating mga kabataan ay nagne-neglect or napapabayaan magbasa ng mga mahalagang babasahin? Actually kasi, ang sinasabi kasi ng mga kabataan kasi boring, it's not interesting. Ayan. Kaya alam niyo po ba, ako'y natutuwa sa ibang mga bansa, katulad po ng bansang Korea, ang mga kabataan po sa kanila, alam po nila ang kanilang history. Dito sa Pilipinas, pag tinanong mo ang isang kabataan, challenge ko sa mga kabataan, ilang years nga po tayo sinakop ng mga Kastila, ilang years po tayo sinakop ng mga Amerikano, ilang years po tayo under Japan. Sige nga po, paki-comment down below kung natatandaan ninyo. Sa kanila po kasi, kaya sila interesado sa kanilang mga histories or sa kanilang historical things kasi po, ginawa po nilang comic type book yung kanila pong mga history. Kaya yung mga bata pa lang, nagbabasa na sila ng mga history and then alam nila yung kanilang kasaysayan. Kasi sa murang kabataan, ginawa nilang librong kaaya-aya or interesting yung historical books para yung mga kabataan maiganyo mabasa. Ang problema minsan sa ating mga kabataan, yung mga story, Bible stories, may mga picture na, pero kasi minsan yung mga kabataan gusto nila mga enticing, mga romantic series of things, dun sila na-entice. Kaya ngayon, mga kapatid, bilang mga nakatatanda sa ating kabataan, ano ba yung gagawin natin? Para yung mga kabataan naman natin magkaroon ng interest, magbasa ng mga ganitong uri ng babasahin. Alam niyo po, tayo pong mga matatanda, kailangan tayo gumawa ng paraan. Hindi tayo basta na lamang parang we're just neglect, parang ayaw niya, bahala kayo dyan, kanya-kanya naman tayong kaligtasan. May mga sarili naman na kayong pag-iisip. Minsan may mga matatanda or mga magulang na ganyan ang isip, lalo na kapag we feel rejected. Halimbawa, nag-propose tayo ng something na basahin nila o nag-recommend or binilhan pa mismo natin sa mga akla, pero nakikita naman natin na naaalikabukan lang sa bookshelf or kayo lang pala nagbabasa. Tayo minsan ay nadi-discourage, pero alam niyo po, ang sabi ni Ellen G. White, dapat daw po tayo ay mag-push. Sabi nga po dito ni Ellen G., we have to advise. So, dapat natin silang payuhan. At least, hindi naman tayo sisingilin ng ating Panginoong Jesus sa pagdating niya na, asan na yung mga anak mo? Bakit hindi mo kasama sa pagsalubong sa akin? Where are they? What have you done? Ano na ang ginawa ko sa pinagkatiwala ko sa iyong mga anak? Ang ating pong mga anak ay pansamantalang ipinagkatiwala sa atin. So it means we have to be good stewards of God. Kung ito po ipinagkatiwala lamang, dapat nating ingatan. Kung tayo pinagkatiwalaan ng ating salapi, ng ating mga ari-arian, dapat po nating itong ingatan na may pagtatapat sa ating Panginoon. Lalong-lalo na po ang ating mga anak. Kasi ang mga anak, ito'y nagbibigay ng ligaya sa ating buhay. Minsan nga, I try to imagine also para maintindihan ko rin yung buhay ng mga walang anak. Paano kaya kung wala kaming anak ni bro? Paano kaya yung buhay namin?
we can still praise God, or we always longing or praying to have a child. So minsan I'll try to think about that. Pero alam niyo po ba, nung nilikha ng Panginoon, di ba po, si Eva at si Adan, hindi naman po kasama pa doon yung mga anak eh. That is kind of extra blessings na lang po yan sa atin, yung ating mga anak. Kaya, kung pinagbind kayo ng Panginoon at hindi kayo magkaanak, huwag kayong malungkot, enjoy life. Actually, sa ibang bansa, yan nga ang pinaka-irony ngayon, lalo sa mga bansang yumayaman, like example sa Korea, ang mga couples daw ngayon, ayaw na nilang magkaroon ng anak. Kasi po, mahal daw ang education, or they're busy, they want to make successful career. Kaya daw, gusto na lang nila mag-alaga ng mga pets. Kasi daw po, mas less things daw na worry ang ibibigay. Hindi katulad pag nagkaroon daw sila ng anak, baka daw hindi pa rin na madisiplina ng maayos, hindi nila mabigyan ng magandang edukasyon, at sabi nila, take note, medyo hindi daw sila makapag-travel pag may mga anak na daw silang bubuntot-buntot sa kanila. Which is very opposite naman sa ating bansa. Dito sa ating bansa naman, gustong-gusto talaga natin magkaroon ng anak. Para bang ang anak talaga ang magkukumpleto ng ating tahanan. Pero alam niyo po ba, ang isang mag-asawa, ang dalawang pinagsama na Diyos, that's perfect family. So, wag po kayong masyadong malungkot, di ba? May kanta nga tayo, wag tayong just praise the Lord. Tayo po ay magpasalamat dahil tayo po ay binigyan ng buhay ng Panginoon at tayo nakaranas na pagpapala at biyaya ng buhay na pwede naman tayong maging masaya sa pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. O ayan, so ito pa po, sabi nga po dito sa number 3, as adults, how can we enlighten them to read vital books? Ayan, so paano natin ma-encourage yung mga kabataan? Kasi more on romance sila, more on mga fiction things. So, paano naman natin sila may encourage na magbasa ng mga vital books? Pag sinabi po natin mga vital books, mga importante, ito po yung mga dapat ay mga non-fiction. So, dapat yung mga kabataan, ini-encourage natin sila magbasa ng mga totoo. Kaya actually, nung kabataan po ako, hindi po talaga ako nahirati sa pagbabasa ng mga pocket books. Ang gustong-gusto ko po talagang basahin sa Health and Home. Yan. Pwede yung pong regaluhan ng mga anak nyo po ng ating Health and Home. At the same time, sa school, gustong-gusto ko magbasa ng Reader's Digest. Favorite ko yun, mga factual thing. Gustong-gusto kong matuto na mga iba't ibang katotohanan. Gusto kong malaman ano kaya yung mga resources, pati almanac, mahilig ako magbasa niyan, ang mga resources sa ganitong bansa. Ano kaya yung kanilang paraan ng pamumuhay, something like that. I want to learn cultures. At the same time, mahilig po akong manood ng mga cases or trial para pag may mga kaso, maintindihan ko and then I can share that to my students. Ako po kasi gusto ko nanonood ng very important things. At the same time, magkakaroon kami ng exchanging of thoughts sa mga estudyante ko kasi po, I believe that differences we should not make walls. It should make us more realization and more understanding to accept and understand each other. Ako po kasi kahit mga foreigners yung mga estudyante ko, I see to it, I stick to our beliefs. Hindi po ako yung, okay, pagka medyo baka ma-offend, okay, I just keep quiet and I pray for it. And then kapag medyo okay na yung pakiramdam niya, sinasabi ko na we believe in this. So sa ganitong pamamaraan ko po na aking pagtuturo, I minister to them in my own simple way. Kasama po sila sa aking panalangin. And then natutuwa nga po ko yung isang estudyante ko Actually, I taught him for almost 15 or I think more than 15 years. And then nalaman ko in the long run, nag-Adventist po yung buong family. I'm very glad, I'm very happy na in a small way, nakikilala ako. Mayroon ako nakita isang kapatid, sabi niya, kilala mo ba si ganito? Kilala ka daw niya kasi nagtututor daw ako dati sa isang bahay ng Korean. Hindi ka daw kumakain ng pork, hindi ka daw kumakain ng hipon. Yung pala ay Adventist ka. Ayan. Yung parang question is, how can you say that you are an Adventist without saying that you're an Adventist? Paano natin papakita na tayo Adventista kahit hindi na natin sabihin na Adventist ako? Through our works, through our words. Yan. So, tayo pala dapat nag-build ng good friendship. Sometimes, na-realize, grabe itong isang estudyante ko na to, yung mother niya, naging friend ko, yung dalawang anak niya, naging friend. We're friends for almost 17 years. Though we have different nationality, but we have similar religion. Sobrang saya ko po. Ay, hindi ko minsan ma-imagine na yung dating tinuturuan ko, naging friend ko na yung mother, ngayon may anak na yung estudyante ko, nasa Korea na, and then Adventist na rin siya. Di ba po ang sarap sa pakiramdam kapag tayo
tayo nagmi-minister in our own way. Estudyante man kayo, hardinero man kayo, tagalinis man kayo, taxi driver kayo, workers kayo, ano man ang inyong ginagawa, we have to show that we are Adventist. Okay? So ngayon, para natin sila encourage, ano? Sabi daw po ni Ellen G. White, advise them to read them for upholding of Christian character. So dapat ang mga pinapabasa natin sa kanila ay mga makatotohanang bagay na kung saan matututunan nila ang totoong mangyayari in the future. Huwag natin silang bigyan ng mga fictional things kasi po sa pagdating ng Panginoon, it's not fictional. Masakit po ang parusa ng ating Panginoon. Kung we are not preparing them for more or much better, harder things, hindi po sila masasanay. Kaya minsan mga kabataan ngayon, sobrang liit lang ng problema, they feel easily depressed kasi hindi nyo po sinasinanay na mag-fight for something harder. Hinayaan po ninyong bibehin ang mikrobyo. Ang mikrobyo po ay hindi binibaby, ito po'y pinapatay. Nakakalungkot isipin na pagdating ng Panginoon, hindi po kasama inyong mga anak, inyong mga mahal sa buhay kasi po binaby ninyo. Parang sa inyo, okay, pwede na yan, okay na, hindi po. Sa paningin po ng Panginoon, we have to give our best in our worship, in our service, sa lahat po na ating ginagawa sa buhay. We have to give the best to our Lord Jesus Christ. Okay, at the same time, sabi na po ni Miss Ellen G. White, tell them the importance of reading healthful. Ayan, dapat nagbabasa tayo ng mga health articles kasi ang mga kabataan, puro milk tea, puro fast food, puro mga unlimited sangyupsal. So dapat binibigyan natin sila ng babasahin kasi minsan, ang mga kabataan, rinding-rindi na po sa ating mga magulang. Oh, yan ka na naman, kakain ka na. Minsan, ang mga kabataan gusto nila, nakikita yan nila sa kanilang mga mata at hindi naririnig sa mga. Iba-iba po kasi ang ating mga kabataan ngayon. So kapag binigyan nyo na magazine, huwag na po kayo magsalita. Hayaan nyo na silang magbasa. At least ginawa nyo po yung part nyo. So bigyan sila ng mga health magazine. Yan na po yung dinidiscuss ko po kanina, o diniscuss ko kanina, yung Health and Home. When I was young, I really enjoy reading that until now. Kami po may mga collections din po ng mga Health and Home. Kahit nga po yung mga dating lesson study, yung ating mga lesson review lessons, hindi po namin yan tinatapon. Nakakip lang po yan dito kasi later on mapapakinabangan nyo po yan kapag sa huling kapanahunan hindi na po tayo mabibiyaan ng mga aklat. Kaya dapat ngayon nagme-memorize na tayo ng mga Bible verses, nag-aaral na rin po tayo ng Biblia para ito'y magpapatatag sa ating pananampalataya kasi later on wala na po tayong mababasa. Actually po, ito po ay totoong experience po ng isa sa aking mga estudyante. Siya po ay member na isang Christian family, though they are not Adventist. Alam niyo po ba na sinasamahan or lagi siyang sinusundan ng bad spirit. Kaya hindi po siya natutulog mang isa. One day, ikwinento niya po sa akin yung isang experience na talagang namang kinilabutan siya. Isang gabi daw, siya ay nag-aaral ng kanyang lesson. And then, yun, nagpakita na naman sa kanyang evil spirit. Ang ginawa niya po is, in-altered niya po yung ating, yung ating prayer. Alam niyo po ba yung ginawa nung nagpakita sa kanya? Ginaya po yung prayer niya, baliktad. O di ba? Kung tayo walang mga memorize sa mga Bible verses, ano pa ang ipangtatapat natin sa kaaway? Huwag nating intayin na maging huli na ang lahat. Habang ngayon maluwang pa ang ating economy, may freedom of religion pa tayo, magbasa tayo, mag-memorize, mag-collect ng powerful things na galing po sa salita ng ating Panginoon. Kasi po sa huling kapanahunan, kailangan po marami tayong baon. Maaring hindi natin yun makarga sa ating bag, but we have to keep them in our mind. We have to start memorizing one by one. Kaya nga po nung bata kami, sabi talaga ni Mami, you have to memorize Psalms 91 so binimemorize talaga namin araw-araw. Okay? So para naman pagka may na-encounter kaming bad spirit and we could fight bravely. Ako po sa edad kong to, few months ago, marami po akong na-experience talaga ng mga bad spirit, pero ako po hindi natitinag. I always say, go away by the name of Jesus Christ, and then nananalangin po kami. Napakatindi po ng panalangin. And if you have closer relationship to our Lord Jesus Christ, hindi po mananaig po ang mga kasamaan. Yan, kaya po si Brother John Lloyd, yan, napatunayan yan, mga kasama namin noong nakaraan na nag-house blessing po kami dyan sa Sampaloc. Sobra din po talaga ang ang evil spirit dyan. Actually, yung asawa ko nga na nagpa-house blessing talagang binangga pa siya sa balikat.
And then sinundan pa kami sa bahay, kaya kami talaga yung nanalangin. Kaya ngayon po ang kaaway ay hindi na po patumpik-tumpik. Pero tayo mga nananampalataya, tayo naman yung pa-easy go lucky. Tinatawanan tayo ng kaaway. O sige, ganyan kayo. Samantalang ang kaaway is like a lion, roaring 24/7. Walang pahinga, tas tayo patulog-tulog, pahiga-higa na hindi tayo nag-aaral ng ating salita naman. And then we don't have personal relationship with our Lord Jesus Christ. Ayan, ano? And then another thing is, sabi daw po ni Ellen White, tell them the importance of sanctifying for their mind. So bigyan natin sila yung mga videos na napapanood natin about sa ating doctrines galing sa General Conference kay Mark Finley. Huwag tayong mahiyang mag-share. I-share natin sa mga anak natin, sa mga group chat natin, para naman sa ganun, kung mayroon man silang medyo hindi maintindihan, malilinawan po sila. Kasi minsan ang mga kabataan takot din magtanong, kasi minsan natatakot sila. Ano ba yan? Bakit di mo yan alam? Ilang taon ka na, grade 1 nga. Alam, minsan kasi mga magulang, wala din kasi tayong preno sa ating pananalita. Tapos tanungin nyo sarili nyo, alam nyo ba, ipaliwanag yan in front of others, baka kayo hindi rin pala. So self-searching tayo mga kapatid, ano, ngayong mga taga-subaybay natin ngayong hapon. Another thing is, sinabi rin po ni Ellen G. White is, they need to be helped, uplifted, and encouraged. Ayan, kailangan nila ng tulong. Pag may nakita kayong kabataan na medyo mali ang interpretation o medyo nalilito, kausapin natin, bigyan natin sila ng chance na punta natin sa isang layman, sa isang laiko para maipaliwanag sa kanila. Kaya nga po ang AY department ay napakahalaga. Sa AY, actually, pag may mga guest speaker tayo dyan about sa ating doctrines, pwede tayo magtanong. So, maliliwanagan ng mga kabataan kung ano ba ang kahulugan. Kasi po sa second service, hindi naman tayo pwede makapagtanong mga kabataan. We just have to absorb. And then we just later try to understand, and we have to study also kung tama ba yung sinasabi ng speaker. Pero sa AY, minsan binibigyan ng chance sa mga kabataan, kahit sino, sige magtanong kayo para malinawan kayo kung kayo ay nalilito. Kaya po ako, lagi kong, pag sinasamahan ko pa yung aking asawa, pag na-visit kami sa ibang church, normally sa hapon, mag-lecture siya shortly. After that, meron siyang question and answer. Ako po'y nakikinig at inaabsorb ko kasi maaring minsan yung tanong ng kapatid ay tanong nyo din or tanong ng mga anak nyo. So mag-take down notes na po kayo ng mga talata para pag muli ang naitanong sa inyo, meron na po kayong isasagot. Diba? Hindi pwede pag habang tinatanong kayo, ay kasi hindi ko yan alam eh, tanungin mo na lang kay ganito, tanungin mo na lang kay ganito. So paano pa kayo magtuturo sa anak niyo kung kayo personally hindi nyo rin alam ang sagot? So sa mga parents out there na nakikinig, gusto nyong turuan ng mga anak niyo magbasa ng healthful things, magbasa kayo. Gusto nyong turuan ng mga anak niyo magbasa ng intellectual things, magbasa kayo. At the same time, pwede kayo mag-aral together. Kami pag nag-worship kami, ang ginagawa po namin, si Alex ang pinapabasa po namin ng lesson. And then, tinatanong namin siya, o sige anak, pakipaliwanag. Pag meron siyang hindi masyadong naunawaan, kami mag-asawa, we take turns to explain to her ano yung talagang kautas. Babasa kami na iba pang mga commentary, na ibang babasahin para lubos nating maunawaan. Yan po ay dapat pinagpapanalangin para ang wisdom naman ng Panginoon. Ang Panginoon po ay hindi madamot doon sa mga taong humble at nananalangin earnestly na bigyan ng wisdom, ipagkakaloob po yan sa inyo. Kaya hindi dapat lagi nating katwira, ay naku, hindi ko yan alam, itanong mo na lang kay ganito. Diba po, dapat maging expert tayo sa ating mga fundamental doctrines, okay? Isa pa po, sabi daw po dito, we have to encourage yung kabataan. Huwag tayong masyadong harsh magsalita sa kanila kasi sila po ay nasa stage ng crucial development. Say crucial, ito yung pinakamahalagang part ng kanilang buhay kung saan they will turn into a good, or let's say, dito yung nabibuild yung kanilang personality. What will they be in the future? Will they be a good nurse, a doctor, a preacher? Kaya kailangan po nila ng more on encouragement. Hindi po kailangan nila ng discouragement. Kung may mga palya, tayo po'y naging kabataan din, may mga wrong decisions din tayo, may mga hindi rin tayo alam, and willing din tayong matuto. So tulungan natin sila in a proper manner. Yan nga po sabi ni Miss Ellen G. White, nakalagay ano, they need to be helped, uplifted, and encouraged, but in right manner that will help them to have sanctified minds. Ayan. With ano sabi ni Ellen G. White, in-emphasize yung right manner sa tamang paraan.
So wag naman yun na o-offend yung ating mga kabataan. Okay? So parang ganito. Alam naman natin kumanta yung kabataan, kaso ay hindi nakapag-prepare. Kausapin natin. Ang paglilingkod sa Panginoon hindi bara-bara. You have to prepare ahead of time. Kapag kakanta tayo sa church at tayo naka-assign sa music department, kung tayo magpapaawit next Sabbath, i-practice nyo na yan with piano, or kung magma-1 kayo, hindi naman masyadong in-encourage yan, mag-practice kayo with the pianist. Kasi alam nyo po ba, yung pianist, napakahirap po sumunod kapag ang nagpapaawit ay hindi kaanong nagmamatch. Kaya po we need to practice. Naalala ko po sa Bayanan Church, dyan po kami galing, mga bata kami. Grabe po ang practice dyan, Wednesday and Friday, bago po isalang. Nagpa-practice po kami together with the pianist. Sobrang galing din ng pianist namin yan, si Marivic, natatandaan ko, Doctolero yan. Pati si Ate Nena, I saw Ate Nena last time with my aunt and uncle 50th wedding day. So shout out kay Ate Nena Hernandez, naalala mo pa ako. And then yung cousin ko po, doktor na, kasi po dun sa church namin ng Bayanan when I was young, lagi po akong nabibigyan ng challenge na mag-memorize ng 13 memory verse. And then normally 3 or 4 lang kami laging na-assign. So naalala ko ni Ate Nena. So nung nakita ko siya, I was very glad na naalala niya ako. Sabi niya, ay, yung anak ni Pabling, naalala kita, lagi ka nagbe-memory verse. And then member din po kami ng choir. Pero alam niyo po ba, kahit kami malilinggit pa noon, bago po kami kumanta ng araw ng Sabat, Friday, Wednesday, and Friday, kailangan kami mag-practice. At pag hindi kami nakasama sa practice at hindi na memorize yung aming line, wala po kaming kopya. Nung kami po'y maliliit, wala po kaming papel. Ang requirements po, kailangan memorize ang piece. Yan. Kaya nung kami bata pa, mga 4 or 5 years old, dapat memorize namin yung kanta. Ayan, parang the name of, parang Little Voices, something like that ata yung aming, or ang aming tata, I don't know exactly, pero ganun po yung aming paraan. Kasi po dapat tinuturoan natin ng kabataan ang paglilingkod sa Diyos. We have to sanctify ourselves. Dapat nasa iniisip natin lagi yung kabanalan, kasi pong pinaglilingkuran natin isang banal na Diyos, hindi basta-basta. Tayo nga pa nagre-report sa school sobra tayong prepare, di ba? Pag nagpe-present tayo sa offices na, sobra tayong prepare, lalo na sa Panginoon. O iniisip niya, hayain na, sa Friday night na ako mag-practice, anyway, bukas, Sabado. Pero pag sa office work natin, kapag ka tayo sa school, 1 buwan, 1 linggo, panay ang practice natin sa salamin. Ba't hindi natin gawing mas maraming time ng practice para sa ating Panginoon? Diba? Sabi ka ng Biblia, huwag nating hayaan hamakin din ng iba ang inyong kabataan. So kapag kabataan ka, hindi po kita, kasi kabataan yan, kaya nagkakamali. I know, hindi po yan katanggap-tanggap. Huwag nyong hayaan. So dapat kahit kabataan ka, makitaan ka ng tamang manner. Makitaan ka ng skills and talents na dedicated para sa Panginoon. Hindi basta yung bara-bara na lang. Kaya sa mga magulang, i-train nyo yung mga anak niyo. At the same time, yung sarili din niyo, i-double check ninyo. Kasi minsan, kayo nagiging mirror na yung mga, si mama nga nagkamali, okay lang na magkamali ako. So how can we be good model and discipline our kids kung tayo mismo hindi nila nakikitaan ng proper discipline? Okay, next po, sabi ni po dito ni Miss Ellen G. White, they must influence upon others, may be most ennobling with honor, with dignity. Ayan, so dapat pala, ini-influensya ng mga kabataan yung iba pang kabataan na kung saan kailangan magkaroon sila ng honor with dignity. Paano ipapakita yung honor ninyo kung habang umaawit kayo, bigla kayo nawala? Alam niyo po, sa aking experience bilang pagtuturo, minsan talaga, aminin na natin, we have our own pride. Marami tayong mga fried chicken sa katawan. Kapag kainuna natin yung pride without humility, without prayer, talaga pong magkakamali kayo. Hindi po pang Miss Universe ang sagot ninyo. Hindi po pang Miss Universe yung kanta ninyo. Kasi po hindi kayo lumuhod, hindi kayo naging humble sa ating Panginoon at nagkulang kayo ng panalangin. Ako po, ranas ko yan. Pag minsan I try to depend on my own skills, yung, ay, kaya ko na yan. Ano naman ako teacher naman ako, tapos hindi ako nanalangin. Alam po mga kapatid, ako po ay nagkakamali. Minsan maliit, minsan malaki. At yun ay talagang pinagpapasalamat ko sa Panginoon na parang palo sa akin, oy, gising. Yang talents mo na yan or mga skills mo na yan, kayo po, lahat yan ay bigay lang sa atin ng Panginoon. Hindi po natin pag-aari at wala po tayong dapat ipagmalaki. Lahat po na meron tayo, we owe those things to God. Hindi po yan ating pansamantala. We're just also stewards of everything that we have. Kaya dapat, gagamitin
gamitin natin to sa papuri sa ating Panginoon. Ayan, so hindi tayo lagi nakadepende. Another example, meron din po akong classmate sa AUP. Napakatalino, napakagaling, very perfect siya actually. So, hindi siya nagkakamali. Lahat ng exam natin puro A. Sabi ko, ano kayo meron sa tao? Sobrang talino. Papahanga naman talaga ako. Isang araw, binigyan siya ng chance ng aming professor na magsalita ng isang piece of writing na sobrang sikat. Bigla siyang hindi nakapagsalita. So, parang lahat kami nagkatingala. Anong nangyari? Parang, he's almost perfect, but bakit nagkamali? Baka may pagkukulang. Kasi minsan may nagtatanong din sa akin pa nag-i-evaluate kami, Ma'am, I tried my best, pero bakit lagi ako nagkakamali? Sabi ko, kailangan mo pa rin lumuhod. Ihingi sa Panginoon. Baka may something ka pa sa puso mo na hindi mo na ibibigay. Sabi ko nga, search your soul and then pray to God with humility. Yan po ang kailangan ng Panginoon. Kaya minsan nagtataka kayo ginawa ko naman lahat, nag-practice naman ako, bakit nagkamali pa rin ako, diba? Samantalang ang Panginoon nag-feel yan ng wisdom and intelligence in terms or in times of our needs. Ranas na ranas ko yan. May mga instant question na, Panginoon, it's just my first time to hear this question. How could I answer that? With your own will, hindi yung sarili ko lang kagustuhan na dapat ma-flip ka din at maging proud naman ako bilang Filipino kasi sometimes they humiliate Filipino accent, something like that, na questionan ako na parang pang Miss Universe. Pero dahil sa lagi nating paghingi ng tulong sa ating Panginoon, hindi pagre-rely sa sarili nating mga kakayahan at ating mga skills, God will give you perfect and best answer. Yeah. Kung tuwa ako sa Panginoon, talaga in the times of problems, talaga nandyan yan lagi. Laging ano yan laging on the spot. Yan ang ating immediate help kapag kailangan natin ng tulong. Pero dapat tayo magpasakop sa Kanya. And then we have to go with number 4. Okay? So sa number 4 po, sabi ni Miss Ellen Gio, ang question niya po is, why is it important to keep our eyes on the religious attraction of truth? Yan. Bakit nga po pala ang ating mga mata ay kailangan na attract lang doon sa mga makatotohanan. Kaya nga po ngayon di ba, minsan nafi-fake tayo, no? May nakita akong isang kapatid, lagi nagpo-post sa social media, so wow, parang hindi naman siya nag-i-age, she doesn't age, parang she still look young. Di sabi ko, wow, ang ganda pa rin ni sister, ganyan. So makita ko sa personal, medyo nagulat ako, parang ay, filter lang pala. Something like that. Minsan kasi, ang mga kabataan, minsan mas nag-e-enjoy sila something not real. Pero alam naman natin na ating buhay ay totoong talagang may hirap, may sakit, may pag-iyak. Minsan, gustong-gusto natin ibigay yung perfect life sa ating mga anak, pero may mga outside things na nangyayari, circumstances, na hindi natin mape-prevent, kailangan masaktan sila para matuto sila at they need to go to the next level para mas napupurify sila sa mga ganitong uri ng pagsubok, mas tumatatag sila at para pag dumating na ang huling lunduan ng persecution ay handa silang humarap at sasabihin natin sa ating Panginoon, sasabihin ng Panginoon sa atin, well done, di ba? My faithful servant. Wow, di ba? Kasi ginawa natin ang kanyang banal na kalooban at hindi tayo natakot mamatay at ipagtanggol ang katotohanan. Okay? So sabi nga po dito, bakit nga po importante? Kasi po, Satan comes when men are unaware. Yan si Satanas kasi parang kung kailan ka naglalaylo, patay ka sa akin. He will attack you in your worst times, in your most difficult times, also in your most lowest time. At kung saan ka empty, kung saan ka wala, dyan naman siya aatake. Kaya minsan, natatanong natin, minsan, may Diyos ba talaga? Kung kailan naman down na down ako, kaysa naman patong-patong ang problema ko. Kasi po, nagkaroon tayo ng bakante. Naging unaware, hindi tayo mapagmatsyag, hindi tayo naging watchful. Pinabayaan nating magkaroon ng bakante sa ating buhay. Kaya wag po tayo magpakabakante. Baka mamaya, makaidlip kayo at di na kayo magising. So, pagiging bakante, hindi kayo nakahingi ng tawad sa inyong kasalanan. So napakalaking napakalaking katakutan yan sa ating buhay. Baka pagdilat mo, hindi mo alam kung masisilaw ka pa sa kalwalhatian ng Panginoon or you will praise God because of His mighty light. Yan. So maging maingat po tayo. Isa pa po, they must find the true meaning of justification by faith and the perfection of character that will prepare them for eternal life. Ayan, perfection of character.
Pag perfect, hindi pwede ang pwede na. Dapat perfect without flaw. Sabi nga nila, wow, ang flawless, walang mistakes. Kung tayo ay naglilingkod sa Kanya at marami tayong mali, marami tayong flaws, we have to pray. Baka may diferensya. Baka merong mga fried chicken sa ating puso. Baka hindi natin sinusurrender ang lahat meron sa atin. Baka meron tayong mga darling sins na siya lang din ang nakakaalam. Baka kailangan natin i-give up na ito. Baka kailangan natin mag-fully surrender sa Panginoon. Baka sa harap na isang tao, pinupurin siya, pagtalikod, puro kayo paninira. Alam ng Panginoon na nakakasakit kayo ng damdamin ng iba. Alam ng Panginoon may isang kapatid na lumuluha pagkatapos magsabi ng masakit na bagay. Tapos gusto ninyo, pag kayo nag-perform perfect, nagtataka kayo bakit hindi. Merong problema sa ating character. At yan ang gusto mabago na ating Panginoon, hindi lang sa ating mga kabataan, ngayon, ganun na rin sa ating lahat na naghihintay sa Kanyang ikalawang pagparito. Kasi nga, sabi ni Miss Ellen G. White, ano sabi niya? We have to prepare them for eternal life. So we have to aim for perfection of character. Perfect, walang flaws. So kung ngayon, nakikita natin marami tayong flaws, kailangan na nating baguhin at isurrender yan sa Panginoon. Okay? So ito po, dahil wala na po tayong enough time, susunod na po ang programa ng ating kabataan. So sabi daw po dito, how could our youth develop God's character? So paano man madi-develop ng ating mga kabataan yung God's character? Sabi daw po is, work and pray constant. Yan, work! Hindi ka magpa-practice, wala lang gusto yung matutong magganito, o sige lang, binasa ko lang, hindi ako nag-aral ng ibang external evidence, hindi ako nag-ask sa iba ng opinion na mas may alam na. You didn't work for that. So, hindi complete sa ilang work and pray. Pagkatapos yung mag-labor, kailangan yung kumanta, manalangin, mag-preach, mag-prepare. You have to work for it. And then manalangin. Kapag may nakalimutan, ang Holy Spirit ang mag-fill in. Diba? Pero kapag hindi kayo nag-prepare, paano siya mag-fill in? Wala kang i-prepare. At hindi yan ang gusto at kalooban ng Panginoon. You have to work and pray constantly. Walang hinto, walang pati, di pwedeng petex-petex sa mga kabataan. Okay? Next, bring in the blessedness and the attractiveness of holiness and the grace of God. Yan, dapat nakikita sa kabataan yung pagiging banal. So ngayon, pag nagsusuot kayo ng kita na ang mga hindi dapat makita, are you showing holiness of God? Are you showing the grace of God? Pag nagsasalita kayo, sumasagot kayo sa mga magulang yung pabalang. Or pagtalikod din yung mga sinasabi kayo sa ibang mga kapatiran or sa mga ibang kabataan. Do you think it shows holiness and grace of God? Hindi. So kailangan yung self-search tayo mga kabataan and din sa mga tagapakinig natin, ano? So kailangan daw na ipakita ang holiness at grace ng Panginoon. Next po. So why we must prepare our youth to develop God's character? Bakit nga ba kailangan nating i-prepare na ma-develop ang character ng kabataan into Christ-like? Sabi ka po kasi dito, kasi po for the low standards of living adopted by so-called Christians are being witnessed. So ngayon po at nung panahon ni Ellen G. White, yung low, yung mababang standard po ng pamumuhay na sinasabing Kristiyano ay nawi-witness. Anong ibig sabihin yan? Yung panalita ng kabataan, sa paglilingkod, sa pananamit, sa paggawa, sa pagrespeto sa iba, ay hindi kakitaan ng talagang tunay na Kristiyano. Napakababang standard. Kaya ito'y warning sa mga kabataan. Ano? Bilang kabataan, kayo may power, may strength. Kailangan gamitin nyo yan sa paglilingkod sa with holiness and grace. Huwag nyo pong kalimutan sa lahat na ating ginagawa, maging sa paaralan, maging sa ating tahanan, maging tayo nasa labas na lipunan sa na iglesia, kakitaan tayo ng holiness and grace. Okay, so basa po tayo ng talata. Kung may mga talata or Bible po kayong hawak-hawak ngayon, pwede nyo po akong samahan at buksan ang ating Bible sa 1 Thessalonians 3 verse 13. Ang sabi po dito is, to the end, He may establish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. Sabi daw po sa Tagalog, upang patibayin niya ang inyong mga puso na walang maipipintas sa kabanalan sa harapan ng ating Diyos at Ama, sa pagparito ng ating Panginoong Jesus na kasama ang kaniyang lahat na mga banal. Ayan, ang ililigtas lang po ng Panginoon ay mga banal.
with grace and holiness. So try to search sa mga kabataan. Ito ba ang naipakikita natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Sa ating mga classmates pag lumalabas tayo? Paano ba tayo magsalita? Paano tayo makitungo? Tayo ba ay nagsisinungaling? Tayo ba ay dishonest sa ating mga sinasabi o mga ginagawa? Tayo ba ay hindi naglilingkod with our great skills and talents sa ating Panginoon? Hindi ba tayo nagiging humble? Yan. So, kailangan po tayo yung mag-search. Okay? So, bago po tayo mag-closing prayer, ay babasa po ako ng mga comments po sa ating live viewer. Ayan. So, tingnan natin kung sino yung mga masigasig nating taga-subaybay. Ayan po. So, si Early 7 Striken. So, good afternoon sa'yo. Siya pa rin ang patuloy na sumusubaybay sa atin. Okay? So, magandang hapon. Lalo na rin po sa aking asawa. Huwag po kayong aalis kasi po ay susunod na po dito yung programa po nating ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan. Okay? So ngayong hapon po ay sama-sama po tayong manalangin. Ama naming banal na sumasalangit ka, sa hapong ito, Panginoon, natuklasan namin na ang mga kabataan kailangan ma-develop ang Christ-like character. Mingi po kami ng tulong sa inyo, Ama, na nawa ang Holy Spirit ang patuloy na igabay sa bawat isa, sa aming mga magulang na tutulong po na gabayan ang aming mga kabataan upang magkaroon po ng Christ-like character. Bigyan kami ng wisdom, bigyan kami ng strength na kung saan, Panginoon, ay ito ay gagabay sa aming mga kabataan patungo po sa paglilingkod sa inyo, lalong-lalo na po sa aming ultimate aim na magkaroon po kami ng buhay na walang hanggan. Patawad, Panginoon, kung sa inyo po kami nasumpungan ng kulang at nagkasala. Ito lang po aming hiling at dalangin, alang-alang na lahat sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila